Naku po, dapat po hindi po tayo nagiging kampante kapag po biglang naglalaho ang mga CCG vessel o yung kanilang mga Chinese warship dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil ito po, no, China gumagawa ng communication jamming device sa barko ng Pilipinas. At ang mga barko po ng China ay muli pong dumadami. Para po malaman po natin ang konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Let's do this. Ilang buwan nang walang nangyayaring mga insidente sa mga isinasagawang RORI mission ng AFP at PCG sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ngunit kahapon, abay nawala ng komunikasyon ng Pilipinas at Amerika sa misyon dahil umano sa jamming ng mga barko ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang ayon naman sa datos ng pagsubaybay sa mga barko ay parami ng parami na naman ang naoobserbahang mga barko ng Chino sa paligid ng Pag-asa at Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ng buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ang militar ng Pilipinas ay patuloy na nagsasagawa ng mga paghahatid ng mga supply at mga bagong tauhan sa matagal nang nakasadsad na BRP Sierra Madre nang walang insidente sa mga nakalipas na buwan. Naiwasan ang mga komprontasyon matapos pumirma ang China at Pilipinas ng isang pansamantalang kasunduan sa non-aggression noong Hulyo nakaraang taon. Ito ay upang maiwasan ang mga bagong komprontasyon sa bahura na matagal nang inaangkin ng parihong bansa. Gayunpaman, noong Agosto ay nagpadala ang China ng mas maraming barko ng Coast Guard at militia vessels sa mahigpit na binabantayang shoal, kabilang ang ilan na may malakas na machine gun na sinusuportahan ng helicopter at unmanned surveillance drone. Dito po natin mapapatunayan na talaga pong wala pong sinusunod na kahit anong kasunduan itong China. Kung nga po yung UNCLOS, di ba, hindi nila nire-respeto pati ang international law. Tayo pa kaya? Kaya para sa akin talaga dapat wag na tayong makipag-deal sa kahit ano pa mang pag-uusap dito sa China dahil sila po mismo ang lumalabag niyan. Diba nung nakaraang taon po sa DFA, diba yung nag-usap po. Tapos ilang araw lang, nilabag din nila. Nagsayang lang tayo ng laway dun sa China. At ito nga po, no, may kasunduan ganito, pero patuloy pa rin sila na panghaharas sa atin. Diba hanggang sa nagkaroon na nga po ng miscalculation sila, diba nung nakaraan lang, sarili ng barko ay nabangga nila at may casualty po doon. Diba? At talaga pong hindi po maganda na may namatay side po nila kasi kasalanan po nila yon. Sila po yung habol ng habol pero sila po yung nakagawa ng aksidente sa sarili nilang barko. Di ba po? Kaya para sa akin, wag na po tayo makipag-usap sa China. Sayang lang po ang effort natin. Dahil sila po ay walang pinakikinggan at walang sinusunod kundi sarili lang nila. Lakas na machine gun na sinusuportahan ng helicopter at unmanned surveillance drone. Ngunit matagumpay pa rin na naisagawa ng tauhan ng AFP at PCG ang kanilang mga RORI mission. At kahapon ay muling nagsagawa ng RORI mission ang AFP at PCG, dala ang mga pagkain, gasolina at mga bagong tauhan sa isang territorial na outpost sa isang matagal ng pinag-aagawang shoal sa West Philippine Sea. Ngunit base sa report sa panahon ng mission, abay na jam ng mga barko ng China ang mga komunikasyon ng AFP at PCG habang isinasagawa ang ilang oras na resupply mission. Ganyan sila kahayop, di ba? Isipin niyo, no, dapat suggestion ko sana tayo rin palakasin po natin ng mga ganyan nating device. No? Magkaroon din tayo ng matinding jamming device para pag sila mismo ay lumalapit sa ating teritoryo ay talagang hindi sila makakuha ng impormasyon sa atin. Alam naman po natin na talagang matindi rin ang communication device po ng China kasi po high-tech po sila, mayamang silang bansa eh. Di ba? Sana makahabol ang Pilipinas o sana may mag-sponsor din sa atin na talagang palakasin ang ating digital space, di ba? Yung mga jamming device, magkaroon tayo, dumami talaga yung mga drones din natin para makapagbantay po dyan sa buong West Philippine Sea. Dahil po ito pong China talaga ay hindi po yan titigil hanggat hindi po sila nakakuha ng matinding impormasyon. At yun nga, sisirain din nila ang ating communication para lang talagang makapanggulo sila dyan sa ating sariling teritoryo na inaangkin nila. At PCG habang isinasagawa ang ilang oras na resupply mission. Ayon sa dalawang matataas na opisyal ng Pilipinas kahapon na hindi binanggit sa report, ito daw ay bilang bahagi ng security practice ng China sa malayong atol na tila upang maiwasan ang posibleng pagmamatyag ng drone ng Amerika o mawala ng komunikasyon ng Pilipinas at Amerika. At ang kaso nga lang kung yung Amerika ang target nila ay nadadamay po ang Pilipinas. Kasi po, isipin nyo, no, sa teritoryo
teritoryo natin yan eh. Tayo ay gumagawa ng ating mga ano diyan, mga kung ano mga aktibidades natin diyan sa ating sariling teritoryo, nagre-resupply mission tayo. Pero ang ating communication ang kanilang nadja-jam, 'di ba? Which is hindi mo pa pwedeng sabihin hindi sinasadya. Alam niyo naman po ang China, sinasadya po nila yan para talagang tayo ay ma-provoke, 'di ba? Tapos tayo yung gagawa ng hindi maganda. Ngayon babalik ta rin tayo nila, no? Para yun magkakaroon sila ng dahilan para umatake. Na which is lagi nilang sinasabi na tayo daw yung nagpo-provoke. Which is hindi naman. Sila po talaga yung nanggugulo dyan sa West Philippine Sea o sa buong South China Sea. Hindi po ang kung sinong bansa. Lalo po ngayon, ba, mainit sila ngayon ng Japan. Di ba? Talaga pong maigting yung kanilang sagutan. Dahil nga ron sa sinuportahan ng Japan ang Taiwan. Tapos itong China naman ay nagbanta doon sa kanilang Prime Minister sa Japan na puputulan daw ng leeg, na which is hindi po maganda yon. Kaya nagkakaroon po ng ganong silang sagutan. At gumawa na po ng isang hakbang ang China na binawalan na nila ang kanilang mga Chinese citizen na pumunta o magbiyahe sa Japan. Ganun po sila. Sa ganung taktika sila gumagalaw, di ba? Para nga naman daw, siyempre, sinasabi ng China na napakarami daw ng turista ng mga Chinese citizens sa Japan. Babagsak ngayon yung tourism ng Japan. Na which is para sa akin po ay hindi po kailangan ng Japan ang China sa kanilang turismo. Mas marami pa pong ibang bansa na nagpupunta sa Japan. Hindi po kailangan ng China. At lagi ko nga pong sinasabi sa inyo, di ba, sinabi ko sa nakarang reaction video natin, mabait pa nga yung Japan sa China, di ba? Dahil tatlo po ang Chinatown. Tatlo ang Chinatown sa Japan. Nasabi ko na po yan, di ba? Sa Kobe, sa Yokohama, sa Nagasaki. Yun po yung malalaking Chinatown sa Japan. Kaya para sa akin po, ay wala pong magandang idudulot tong ginagawa ng China sa buong South China Sea. Dahil sila po ay ganid at talaga pong wala pinapakinggan na kanilang gobyerno. Kaya dapat po talaga magkaroon po ng paghigpit ang ating Armed Forces of the Philippines sa buong teritoryo ng West Philippine Sea sa ating EEC. Pangdayuhang puwersa na nangangakong tutulong sa pagpapanatili ng batas sa South China Sea na isang mahalagang pangdaigdigang ruta ng kalakalan. Hindi umano naglabas ng pahayag ang mga opisyal ng China kaugnay sa insidente kahapon, pero dati na nilang inaangkin ang atol ng pangisdaan at halos buong South China Sea at West Philippine Sea, at paulit-ulit na hiniling sa Pilipinas na hilahin na palayo ang isang barkong pandigma na nakaground na yan ang hindi dapat natin gawin. Natanggalin ng BRP Sierra Madre dyan. Dahil yan ay simbolismo yan na atin ang teritoryong yan. At yan ang nagsisilbing bantayog o bantay natin sa ating teritoryo. Napakatinding yung ginawa po ng Pilipinas na. Yan po talaga. Kapag tinanggal po ang BRP Sierra Madre dyan, wala na. Marireclaim na naman yun ng China. Tatayuan na naman nila yan ng mga artificial island nila para gawin nila military base. Wag na wag pong gagawin yan ng Pilipinas. Dahil sa tingin ko naman po, hindi po yan gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pwera na lang po, sa susunod pong magkakaroon tayo ng presidente, kung wag naman, kung maging pro-China ang ating magiging susunod na presidente, posible pong mangyari yan na, yun nga, na wag naman sana na maging probinsya na tayo ng China. Kaya maging matalino po tayo. Kung ikaw ay Pilipino at pro-Pilipino ka, dapat ilaban natin ang ating soberanya. Wag po natin hahayaan na mapasok po tayo ng mga pro-China o mismong China sa ating gobyerno at sa ating bansa. Tandaan nyo yan, dahil ang ating saninlahi, ating mga anak po, ang totoong magdudusa kapag po nangyari yan. Kaya dapat maging matalino po tayo. Sa Pilipinas, nahilahin na palayo ang isang barkong pandigma na nakaground na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero sa kabila ng mga jamming ng mga barko ng China ay matagumpay pa rin na nagawa ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine Coast Guard ang RORI o Rotation and Resupply Mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Malaking saludo po sa lahat po ng nadedestino po sa BRP Sierra Madre. Hindi po biro ang hirap nila dyan. Isipin nyo po, nakasadsad po ang BRP Sierra Madre. Talagang ang hirap po, wala pong totoong dyan, supply. Noon talaga yung araw-araw talaga meron. Kumbaga, siguro schedule ang supply nila. Minsan nahihirapan pa nga dahil hinaharang nga tayo ng Chinese. Di ba, mga Chinese vessel, Chinese military, nila dyan. Hinaharang, Kaya sobrang sakripisyo po sila dyan sa kuryente, sa pagkain, sa komunikasyon. Lahat-lahat na po, pati po ang kanilang seguridad sa bagyo at syempre sa seguridad po nila sa pag-atake ng mga Chinese vessel. Delikado po yung mga buhay nila dyan. Kaya sobrang saludo po sa lahat po na nakadestino sa BRP Sierra Madre. Kayo po ang mga bagong bayani.
Hirap Ang niya, no? matagal ng territorial standoff ay nagiging sanhi ng madalas na pagtatalo sa pagitan ng mga bangkang pang-supply ng militar ng Pilipinas at mga puwersang Chino noon. Tama. Hanggang sa nabuo ng mga diplomat ng Pilipinas at China ang non-aggression arrangement noong nakaraang taon na sumasaklaw sa Seoul, isang mahalagang kasunduan sa pagitan ng dalawang nag-aangking estado sa Asia. Ang Amerika ay ang pinakamatandang kaalyado ng Pilipinas. Walang inaangkin ng Amerika sa katubigan, ngunit paulit-ulit na nagbabala na obligado itong ipagtanggol ang Pilipinas. Tama. Dahil ang mga puwersa, sasakyang panghimpapawid at barkong ng Pilipinas ay sumasa-ilalim sa isang armadong pag-atake ng China sa West Philippine Sea. Kaya po ganun, no, meron tayong MDT o Mutual Defense Treaty. At sabi nga, di ba, marirevoke ang MDT kapag merong namatay sa side po natin, no, sa mga armed forces natin o sa mga PCG. Marirevoke na po yun at talaga pong wala pong choice ang Amerika kundi umatake. Kasi po, meron tayong MDT Mutual Defense Treaty na ang kasunduan po yan ng Amerika at ng Pilipinas na yun po ang wag din natin, no, na sana naman wag mangyari. Dahil kapag nangyari po yun, yun na po talaga. Kasi no choice po kailangan po talagang gawin yun ng Amerika dahil mayroon po tayong MDT. Kasi po pag nangyari po yun, alam nyo naman po, lagi ko po sinasabi, di ba, wala po totoong panalo sa digmaan. Lahat po yan, destruction po yan ng ating Mother Earth at syempre ng ating bayan at ng ating kabuhayan at mismo ng ating mga buhay, no? Kaya sana po wag po talaga mangyari yan. Pero alam niyo naman po, sinasabi nila, no, ang digmaan po ay inevitable. Hindi po natin masasabi kung kailan, pero maaari pong mangyari yan. Kaya sana lang po pagdasal natin na wala pong mangyaring ganyan dahil mas maganda pong meron po tayong peace, no, lalong-lalo na po sa ating bansa, lalo po ang bansa po natin ngayon ay nakararanas ng matinding kalugmukan. Sumasa-ilalim sa isang armadong pag-atake ng China sa West Philippine Sea. Samantala, ayon sa datos ng pagsubaybay sa mga barko ay parami ng parami ang nauobserbahang mga barkong Chino na may mga Coast Guard at milisya malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Ipinakita ng datos na nakalap sa nakalipas na 3 araw na ang mga barkong Chino ay lumipat patungo sa Pagasa Island mula sa iba't ibang lokasyon kabilang ang mainland ng China, Paracel Island, Bajo de Masinloc at iba pa mga lugar sa Spratly Archipelago. Kaya ito po yung lagi ko pong sinasabi, di mamulat sa Paul, kung nakasubaybay ka na matagal na dito sa akin channel. Sinabi ko po na sana lahat po ng sulok, no, from north to east to west, lahat po ng place, no, sa ating EEZ, sa atin sa West Philippine Sea ay mabantayan po. Dahil alam nyo naman po na tuso ang China. Baka mamaya yung mga lugar na kampante tayo na alam nating hindi sila pupunta doon, ay nandoon na pa na sila. Tapos nagre-research na po sila sa ilalim ng ating karagatan doon at kinukuhanan na po tayo ng ating likas na yaman doon o sinusurvey na nila. Ganun po katuso yung China. Alam na rin po natin na high-tech din po yung kanilang mga kagamitan. Para sa akin po, lahat po ng sulok ng ating EEZ dapat po yan ay mabantayan ng ating mga armed forces of the Philippines. Kasi po, kapag po nakuha lang po nalang isa dyan, talaga pong pag tinayuan na naman nila ang artificial island, yan wala na naman po tayong magagawa. Sana po madala na po tayo na yung ibang bahagi po ng ating EEZ na nakuha na nila. Alam nyo naman po, napakalaki po ng military island, no? Artificial island nila na yun na ginawang military base na nila. Sana po hindi na po tayo makuhanan ng ating EEZ o ating West Philippine Sea dahil atin po yan. Tayo po ang legit na nagmamay-ari niyan dahil po doon sa arbitral ruling, no, sa arbitral award na nakuha po natin, na panalunan natin noong 2016. Inihayag ng retiradong US Air Force na si Colonel Ray Power, Direktor ng Sealight, isang maritime transparency initiative, ang isang makabuluhang muling pag-deploy ng mga barko ng China. Maraming barko na dating nagpapatupad ng exclusive economic zone ng China sa paligid ng Scarborough Shoal at Pagasa Island at muling nakaposisyon malapit sa Subi Reef, isang artificial na isla na kontrolado ng China. Inilarawan ni Powell ang aktibidad bilang isang hindi pangkaraniwang konsentrasyon ng mga puwersang Chino malapit sa Pagasa Island na inukopahan ng mga tropang Pilipino, ngunit inaangkin naman ng China. Iminungkahi niya na ang mga paggalaw ay maaaring magpapahiwatig ng isang taktikal na pagbabago sa presensya ng China sa buong West Philippine Sea. Tama, hindi po tayo pwede magkampante dahil isipin nyo, no, kapag yung mga dating taktika nila, no, na pagpasok sa ating EEZ ay hindi na uubra, gagawa ng panibagong taktika at plano yan. Talagang iibahin nila yung diskarte nila.
Kaya para sa atin, no, minsan sasabihin natin, ay tagumpay tayo, hindi na sila nagpupunta dito. Pero kapag po tumahimik po ang China at medyo napansin natin na medyo naglalaho o bilang nawawala kanilang mga barko sa ating EEZ, mag-isip pa tayo lalo, mas lalo po tayong dapat maghigpit sa surveillance sa ating EEZ dahil alam po natin ang diskarte niyan na sila po ay nagpaplano ng panibagong taktika para ma-infiltrate nila ang ating EEZ at yun, mapatayuan na naman nila ng panibagong artificial island o mag-research sila sa ilalim ng dagat. Kaya dapat hindi po kampante ang ating gobyerno o ang ating mga PCG at ang ating mga armed forces sa pagbabantay po sa buong EEZ ng Pilipinas. Taktikal na pagbabago sa presensya ng China sa buong West Philippine Sea. Bagamat hindi pa nagkokomento ang mga opisyal sa muling pag-deploy, ang mga pangyayari ay dumating sa gitna ng mga tensyon sa lugar kung saan nagpapatuloy ang mga alitan sa teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China sa kabila ng diplomatikong pagkikipag-ugnayan at mga talakayan sa maraming panig. Pero alam naman po natin na hindi talaga irerespeto ng China mulat sa punpo kung ano man nagiging usap yan. Kahit anong summit pa yan na pag-usapan, hindi po nila irerespeto yan dahil nakita naman po natin na patuloy pa rin ang pagpasok nila at pangharas nila sa ating EEZ sa mismong West Philippine Sea. Sa atin, sa pangharas sa ating mga PCG, sa mga BPAR vessel po natin, lahat po. Lalo na rin po sa BRP Sierra Madre. Yun lang po, sana nagustuhan nyo ang ating reaction video. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Salamat din po sa mga always nagla-like sa ating video. Nag-iingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.